Welcome back sa The Chubby Feed. Kung bago ka pa lang sa channel, welcome. Dito sa The Chubby Feed, hindi na lang tayo magta-travel at walking tour. Simula ngayon, magbibigay na rin tayo ng mga updates tungkol sa mga bagong developments, infrastructure projects at mga pagbabago dito sa Metro Manila at mga karating lugar. Don't forget to like, subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating uploads. At sa video natin ngayon, bibisitahin natin ang isa sa mga pinakabagong commuter project sa EDSA, ang bagong bukas ngayong taon na SM Mega Mall, EDSA Busway Concourse. Tingnan natin kung anong bago dito, paano ito makakatulong sa mga commuters at kung sulit nga ba ang bagong connection na ito. At titingnan din natin mamaya kung ano ang update sa redevelopment ng SM Mega Mall. Nandito tayo ngayon sa Ortigas Center sa harap ng SM Mega Mall kung saan makikita ang bagong elevated walkway na nag-uugnay sa EDSA Carousel Busway, MRT3 Ortigas Station at SM Mega Mall. Kung dati ay kailangan pang umakyat at bumaba sa lumang footbridge at tumawid sa iba't ibang access points, ngayon ay mas direkta, mas ligtas at mas komportable na ang paglipat ng mga commuters. Opisyal na binuksan ang bagong SM Mega Mall EDSA Busway Concourse nitong 2026 bilang bahagi na patuloy na pagpapaganda ng EDSA Busway System. Isa sa pinakamagandang feature nito ay ang direct connection papunta sa SM Mega Mall. Mayroon din itong escalators, elevators at malalawak na covered walkways kaya mas accessible ito para sa senior citizens, persons with disabilities at maging sa mga may dalang stroller o mabibigat na gamit. Napakahalaga ng proyektong ito dahil isa ang Ortigas sa may pinakamataas na bilang ng commuters sa Metro Manila. Araw-araw, libu-libong empleyado, estudyante at shoppers ang bumabiyahe papunta sa Ortigas Business District. Dahil sa bagong concourse na ito, mas magiging ligtas at mas convenient ang kanilang paglalakbay. Honestly, matagal-tagal na rin na hindi ako nakakapag-commute at sumakay ng bus dito sa EDSA at hindi ko pa nararanasang sumakay sa EDSA Bus Carousel. Baba tayo para makita natin ang concourse, loading at unloading area at kung paano ang experience pag magko-commute gamit ang bus. Ngayon ay araw ng linggo, so hindi ganon kadami yung commuters kaya chillax na ngayon. Na-imagine ko lang kung weekdays at rush hour kung gaano kadami ang tao. Pero mukha naman nabibigay nito yung structure at na-organize nito ang chaos na nabubuo during rush hour. So I guess bukod sa ease na nabibigay nito sa mga commuters, nagiging efficient din ang bus transportation. Sana namang malaking hakbang ito para sa mas maayos at modernong public transportation sa Metro Manila. Ano sa tingin nyo ang masasabi niyo sa bagong SM Mega Mall EDSA Busway Concourse? Sa tingin ba ninyo ay makakatulong ito sa pagpapagaan ng biyahe ng mga commuters? Comment nyo lang kung anong opinion nyo sa ibaba. Habang pinapaganda ang transportation experience ng mga commuters sa pamamagitan ng bagong SM Mega Mall EDSA Busway Concourse, hindi lang ito ang malaking proyektong kasalukuyang isinasagawa rito. Sa likod ng mga construction barriers na makikita natin ngayon, unti-unti ring binabago ng SM Prime ang isa sa pinaka-iconic ng shopping mall sa Pilipinas. Matapos ang mahigit 3 dekada mula nang mabukas ito noong 1991, sumasailalim ngayon ang SM Mega Mall sa pinakamalaki nitong redevelopment project sa kasaysayan. Naglaan ang SM Prime ng humigit kumulang 7 billion pesos para gawing mas moderno, mas sustainable at mas world-class ang buong mall. Kasama sa redevelopment ang pagtatag ng mahigit 20,000 square meters na bagong retail at dining spaces,
mas malalawak na walkways at private cinemas at isang malaking indoor garden na magsisilbing bagong relaxing space para sa mga shoppers. Isa rin sa pinakamalaking improvements ang bagong 4-level basement parking na magdadagdag ng mahigit 1,600 parking spaces upang mas ma-accommodate ang dumaraming bumibisita sa Mega Mall. Mapapasin din sa bagong disenyo ang mas maraming natural lighting, modernong architecture at greener spaces na layuning gawing mas komportable at mas environment-friendly ang shopping experience. At dahil konektado na ngayon ang bagong EDSA Busway Concourse sa SM Mega Mall, magiging mas madali at mas convenient ang pagpunta rito gamit ng public transportation. Ang nakikita ninyo ngayon ay parte ng SM Mega Mall A. So, totally dinemolish yung old structure at tinatayuan ngayon ng bago. So if familiar kayo sa layout ng Mega Mall, dito dati yung malaking Mega Food Hall sa lower ground at yung mga clinic sa taas. Ayon sa SM Prime, ang redevelopment ay isasagawa ng paunti-unti upang manatiling bukas ang mall habang isinasagawa ang construction. Inaasang makukumpleto ang buong proyekto sa mga susunod na taon. Exciting ang pagbabagong ito dahil hindi lang simpleng renovation ang nangyayari. Layunin itong ihanda ang SM Mega Mall para sa susunod na dekada bilang isa sa pinakamodernong shopping at lifestyle destination sa bansa. Pag nasa loob ka ng mall, naka-board up yung parts na under construction. So, business as usual lang din sa mga mall towers. Hindi pa napupunta sa Mega Mall B ang construction. Siguro sa mga susunod na phase at taon. At dyan nagtatapos ang ating update dito sa SM Mega Mall at sa bagong EDSA Busway Concourse. Talagang exciting makita kung paano patuloy na nagbabago ang isa sa mga pinaka-iconic na malls sa Pilipinas, mula sa mas maginhawang access para sa mga commuters hanggang sa napakalaking redevelopment project na magdadala ng bagong shopping, dining at lifestyle experience sa mga susunod na taon. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa The Shopee feed at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na uploads. Maraming salamat sa inyong panonood.